Hello, kumusta? Yan. Magandang gabi, magandang umaga, good morning to all. Good morning to all. Yan. So, ako ang inyong Mommy Mers. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Mommy Mers Vlog. Yan. So, ngayon umaga ay meron akong ibigay sa inyo ng mga gamot, no, na para sa tulo or pwede siya sa tulo. Tulo is gonorrhea sa English. So, maraming mga nagpipiin sa akin, no, about sa mga gamot sa tulo or gonorrhea. So, sad ako kasi karamihan is 16 years old pa lang. Yes, 16 years old pa lang sila. Meron na silang mga tulo or gonorrhea. Siguro dahil sa ating panahon, no, na masyadong ng mga kabataan natin ngayon, kaya sa mura o sa bata nila na edad, no, sa edad nila na ganyan, alam na nila ang makipagtalik, no, kahit hindi nila asawa, or kasi meron akong nakausap, no, sa inbox, no, na tinanong ko kung sino yung kanyang katalik. Yung iba ay katrupa, yung iba ay di ba, yung parang ano lang. So hindi niya jowa yung naging katalik niya. Minsan kasi magbarkada yung ganun, tapos lasing na sila, di ba, hindi na nila alam yung mga pwedeng mga mangyari. Pero ang problema kasi, bakit meron na silang ganitong klaseng mga sakit, sickness at age of 16 years old. Nagkaroon na ng tulo. Ayan. But meron tayong maraming gamot para dito. So, meron tayong herbal medicine para sa mga walang pangbili o mahirap lang yung pigado ba. At sa yung iba ayaw malaman ng mga parents nila, no? Yung mga kabataan ayaw malaman ng parents nila na mayroon silang ganyan. So, kaya sila sa YouTube, no, nag-search sila, no, sa mga gamot para sila na lang mismo ang maggamot sa sarili nila na hindi malaman ng kanilang mga magulang. So, yun. Meron tayong maraming videos, no, sa aking channel. Marami tayong videos about sa sakit sa tulo. So, panoorin lang ninyo yan, guys. So, yung una kong video 4 months ago, yung sa buko, pakuluan lang yun at ibabad ninyo yung junior ninyo dyan. Ayan. So wala namang mga buko kasi wala silang tanim. So meron tayong bawang. So yung bawang, mga 3 o 4 na bawang, pwede mong kainin siya kung kaya mong kainin. Kaya mo yung kanyang tapang. Kasi matapang ang bawang. So, pwede mo siyang kainin, pwede mo rin siyang pakuluan. Lagyan mo ng konting honey, yung pinakuluan mo, para medyo manamis-namis siya, no? At malunok mo. At inumin mo yung mainit pa, para hindi siya masyadong, hindi mo mafe-feel yung kasi masarap din inumin pag mainit pa. Yan. So, kung wala pa rin kayong bawang, ayan. So, kung wala pa rin kayong bawang, so meron din tayong apple vinegar.
So yung vinegar, pakuluan ninyo mga 3 kutsara. Ganon din ang gawin, lagyan ninyo ng honey. So kung wala kayong honey, kasi walang putyukan, so lagyan na lang ninyo ng konting sugar. Yan. Meron tayong puting sugar, white sugar, and brown sugar. Yan. So pwede na yun. Yan. Lagyan ninyo konti, mga 1 kutsarita, ganyan. Para lang mag-iba yung kanyang lasa. Para mainom ninyo. Yan. Uminom nga ngayon ng tuba eh. Uminom nga kayo ng mga tanduay dyan na matapang pa dyan. Yung pang vinegar, hindi nyo inom. Uminom nga ng tuba eh. Ng ano pa, yung bahal na. No? So, kung wala pa yung apple vinegar, so, doon tayo sa oregano. Yan. So, yung oregano, pakuluan niyo yung oregano. No? Kung pwede, bunutin nyo na yung oregano para dala yung kanyang yung root ba, yung kanyang gamot, yung root, di ba? Hugasan ninyo ng maayos at pakuluan ninyo, inumin umaga, hapon. Pwede umaga, tanghali, hapon, bago matulog, before kumain. So before kakain, yun ang pag-inom. Okay? Yan. So kung wala pa rin kayong oregano, kasi hindi kayo marunong magtanim, so doon kayo sa paligid, no? Yung may mga lupa diyan na may mga nabuhay lang ng mga madre cacao. Yan. Pwede kayo magkuha diyan kahit lupa yan ng mga kapitbahay nyo. Pwede kayo magkuha diyan kasi walang bayad diyan. Madre cacao, dahon ng madre cacao. Kilala niyo yung madre cacao o hindi? Yan. Madre cacao yung green. Yan, pang ano yan eh, pang hinog ng saging. Diba? Kami pag maghinong kami ng saging, yun ang ginagamit namin, madre cacao. Hindi kami gumagamit ng kalburo. So, 3 araw, ibuot mo sa bukag o sa sako. Yan. Mahinog na siya. Kasi yung madre cacao, ginagawa din yung fertilizer, no, pang abono sa palay at saka sa mga kung ano-ano pa dyan. Mga gulay, kung ano yung mga tanim dyan, pwede yan abono, fertilizer. Yan. Yung madre cacao. Pwede rin gamot sa tulo. Kuluan lang ninyo. Inumin. Kuluan nyo, inumin at ihugas. Ibabad ninyo rin yung junior nyo dyan. Kasi alam nyo guys, yung karamihan na kausap ko, wala silang mga nyug. Wala silang buko. Bibili pa rin silang buko. Lalo na sa part ng Luzon, sa Maynila, mahal ang buko. Yan. So, hindi din sila bili, no, ng buko. Mas mahal pa sa amoxicillin. So, ngayon, yon ang mga herbal medicine. Na alam ko lang meron pa akong pangdagdag dyan ng mga herbal medicine soon. Ayan. So, itong mga binigay ko guys na mga gamot ay hanapin ninyo. Hanapin ninyo sa paligid ninyo. Imposible na wala kayong bawang. Diba? Kung wala kayong buko. Yung bawang palaging ginagamit magluto. Hindi kayo gumagamit ng bawang pag magluto kayo mag-isa. Diba yun, madali nating bawang, diba? Ang bawang guys ay gamot din yan sa high blood. Yan. Pababa ng dugo. So, dito tayo ngayon sa antibiotic. Yan. So, kasi tapos ko na naibigay yung mga herbal. So, dito tayo sa antibiotic. Kasi meron na mga tao na maka-afford to buy antibiotic. So, the herbal medicine I give, that is for the people cannot afford. No money. No money, no honey. Yeah. So, no honey, no buy antibiotic. So, they can use herbal medicine. Yeah. Para maintindihan sa mga foreigner. Now, if you know the herbal medicine I give, watch my video.
And ask. If you don't understand, you can ask. Maybe the herbal is only around in your house or in your garden, but you don't know that is a medicine for gonorrhea. Yeah. So ask me, and I will answer you, and I will teach you how to do it. Yun. Ay, nako. Yan. So, now I give it 8 kinds of antibiotic para sa tulo o for gonorrhea. Let's start. So, number 1, amoxicillin. So, binigay ko na yung amoxicillin sa mga nakausap ko, sa mga nagtatanong, nag-PM sa akin. So, binigay ko na yung amoxicillin. So, yung amoxicillin, guys, gamot yan sa, pwede din yun sa coughing, no? Ubo. Yan. Before, no, yung anak kong lalaki, no, at saka yung babae, pag mag-ubo yan sila, ano lang, amoxicillin yung ginagamit ko. Amoxicillin, yung syrup. So, sa mga matatanda na, yung capsule. Yan. Amoxicillin. So, yung una, amoxicillin. So, karamihan gumagamit ngayon na may tulo ay amoxicillin ang kanilang ginagamit. Ang amoxicillin, guys, is ma-afford niyo kasi hindi naman masyado yan expensive na gamot. Maybe 12 pesos ang isa. Sa yung mga hindi siya generic. Siguro yung generic nasa 6 to 7, I don't know, bas maybe 8 pesos no ang isa. Pero yung original is maybe 12 pesos ang isa, no? Kasi mahal na ngayon. Noon makuha mo lang yung 6 pesos. Yan. Yan. So, amoxicillin. Pero, kailangan nyo muna magpa-check up sa doktor. Palagi kong sinasabi, kailangan nyo magpa-check up sa doktor bago kayo mag-inom ng mga antibiotics. Kahit magpa-check up kayo ng doktor, ito pa rin yung mga gamot ibibigay sa inyo. Kung meron ng mga ibang gamot, yung mga mga bagong mga no? Kasi nga marami na tayong gamot. Pera lang ang wala. Diba? Maraming gamot mabili. Wala lang pera. Yan. Kaya nga, merong madali gawin. Madali lang gawin, di ba? Madali lang magtalik. 5 minuto. Tapos na, masaya na, di ba? Kasi nalabasan ka na. Pero, pag nagkatulo ka, ang hirap maghanap ng gamot at mahirap magbili. Alam niyo kung bakit? Karamihan nahihiya sila magbili ng gamot para sa gonorrhea. Di ba? Mahiya sila. Alam niyo, my experience is was somebody to command me. Tama ba? O nag-utos sa akin to buy medicine for gonorrhea para sa tulo. So, ako naman kasi nga mabait ako eh. And kasi nga every day nasa city ako nagtitinda kasi negosyante ako. Ayun, pag uwi ko, punta akong butika. Sabi ko hindi kasi noon, hindi pa kailangan ng resita. Hindi katulad ngayon, kailangan na resita. Wow, butika. Sabi ko, miss, pabili ng gamot na to. Ganyan ang mga mata ng mga tindira, oh.
tinginan sila sa akin. Di ba? Tinginan sila sa akin. Iba yung tingin nila. Akala nila siguro ako ang may tulo. Di ba? Sa isip na guro, ano siguro to? Di ba? Ganon. So, kaya pag yung mga tao may mga tulo, mahiya magbili ng gamot. Ayan, mahiya magpa-check up. Ayan. Huwag kayong mahiya. Hindi nga kayo nahiya, nagtalik eh. Diba? Tapos magpa-check up, mahiya kayo. Oh. Diba? Yan. So yun, number 1, amoxicillin. Number 2, azithromycin. Yan. Azithromycin, yun ang mga, kasi pari-pariho lang to sila eh. No? Siguro ang mga presyo nila pari-pariho lang. No? Azithromycin, ayan. Meron nang nag-PM sa akin na ito din yung ginamit niya. Azithromycin. Okay na siguro siya kasi hindi naman siya nag-chat sa akin ulit. No? So kahit uminom kayo ng antibiotic, pwede rin kayo uminom ng sabaw ng buko. Yan. Pakuluan ninyo. Para madali ang paggaling natin. No? Kasi yung sabaw ng buko, ano yan eh. Pang ano yan. Parang tubig lang yan. Pero, may tama siya. No? May tama siya. Gamot sa UTI. Diba? Oh. So, yon ang pangalawa. Azithromycin. Yan, azithromycin. Ilista nyo guys. Amoxicillin and azithromycin. Pangalawa. Ayan. Pangatlo. Flaxin. O flaxin. Oflaxacin. Oflaxin. Yan. Pangatlo yan guys. Subukan ninyo. Hindi ko sinabi na lahat ng gamot na yan ay bilhin ninyo sabay-sabay. Isa lang ang bilhin ninyo. Kung hiyang ninyo ang amoxicillin, so dyan kayo sa amoxicillin. Kung okay sa inyo yung azithromycin, dyan kayo sa azithromycin. 1 week to 2 weeks lang guys ang pag-maintain ninyo ng gamot na yan. Ma-okay na kayo. At ang ano ko sa inyo, pag nag-start na ang tulo ninyo, start 1 day pa lang na ano ninyo na meron kayo. Kasi guys, you know yourself. Kayo ang nagdala sa sarili ninyo, so alam ninyo. Kasi nga tinuro na sa inyo yung mga sintomas, di ba? Masakit umihi, merong lalabas sa inyo na green, at saka yung dilaw, at minsan merong pang dugo, di ba? And then namamaga yung ulo ni Junior. Sa babae naman namamaga yung puwerta. And then take note guys, apektado yung mata natin. Pag hindi ninyo agad magamot yung tulo or gonorrhea, your eyes also is affected. No, magiging mamaga siya. Paki-English na lang yung namaga. Anong English ng namaga guys? Mahina ako sa English. So yung namaga, no? Mamaga din yung mata. So be careful. So kung nag-umpisa pa lang at the day 1 na ano ninyo, na meron kayong gonorrhea, so mag-start na kayo ng medisina. Mag-start na kayo ng medisina. Kung wala no money, no honey, so you can use a herbal medicine.
muna. May buko, madri cacao, may bawang, may apple vinegar, at meron tayong oregano. Yan. So you can choose that one to save your life. Wala tayong ibang ano dito kundi to save life. Kasi mga pasaway kayo Yan. Mga pasaway kayo. Yan. Kahit hindi nyo asawa, tinitira nyo. Ha? Yung may mga asawa na dyan, tumitira pa rin sa iba. Kaya yun napapala nyo. Ha? Number 3. Doxycycline. Again, doxycycline. 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 Ganon pa pagbasa nun? Ang hirap naman ng ng mga gamot. Ito, to ng doxin ito yung ng doxin. Doxycycline. Ayan. Paano kayo dyan, ha? Basta ang spelling is DOXYCYCLINE. Doxycycline. Kuha nyo? Ano yan ng doxin? Ayan. Binigay ko na yung doxin na gamot. Ayan. Ang doxin is effective din na tablet. Ang doxin is tablet. Parang munggo lang. Ha? Parang munggo lang. Medyo may kamahalan lang yata. Pero effective siya, guys. Try ninyo. Doxin. Doxin. Merong na doxin ng talaga. DOXEN. Doxin. Ito naman is doxycycline. Doxycycline. Cycline. Ganon. Basta ganon na yun. Mag-ano na lang kayo ng doxin. Yan. Number 3 pala yung doxycycline. Then number 4 yung ofloxacin. Ayan. Ofloxacin. Ofloxacin. Yun. OFLOXECIN. Ofloxacin. 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 Yun. Then number 5, tetracycline. Pareho lang sila ng number 3, no? Sa doxycycline. Then number 5, tetracycline. Yan. TETRECYCLINE. Tetracycline. Yun. Ang hirap mga spelling ng mga gamot na to. Ang hirap. Yan. I-ano ninyo, guys. Isulat nyo. I-ano ko mamaya, rewind ko, ha. Yung spelling. I-ano ko na lang mamaya, guys. Isulat ko sa video. Kasi i-edit ko pa tong video ko. So, ang lahat ng gamot na to, isulat ko. Isa-isahin ko pagsulat para makita ninyo yung spelling. Okay?
So, yung number 6 natin is Githromycin. Githromycin. Ayan. Ito, madali lang, di ba? Yun ang number 6. Githromycin. Then, number 7 is metronidazole. O itong metronidazole, guys, ay tambal o gamot din ito ng UTI. Ayan. Kasi when I was have UTI, ito yung gamot ko, metronidazole. Yan. And then, effective siya. Okay siya. Na gamot. Pwede din yan sa ubo. Metronidazole. Yan. Maraming yan, panggamot. Hindi lang yan para sa gonorrhea. Hindi lang para sa tulo. Pwede yan sa mga iba pang mga sakit. Ang isang gamot ay hindi lang para sa isang sakit. Marami ding mga katulad ng amoxicillin, hindi lang para sa, ang alam lang natin para sa ubo, di ba? Pero hindi natin alam para sa tulo. Ayan. So, yung number 8 natin ay ang Glendamycin. Ayan. Yun ang ating number 8. Ang hirap ng mga spelling ng mga gamot na to eh. Kaya ako to sinulat eh. Glendamycin. Ayan. So ito guys ay lang to eh. Pari-pariho lang ang tama nito is pari-pariho lang ng amoxicillin ang mga nito. Meron tayong 500 milligrams, no? Ng amoxicillin. Diba yung amoxicillin, meron tayong 500, meron tayong 250. Ayan. Ang Loxin naman is 125 milligrams. 125 o hanggang ganun, 125 o 100 milligrams ang Loxin. Yun. Nyo, pakicheck na lang ninyo guys, no? Kung magbili kayo, naman yan kasi merong 100 milligrams, meron din 125, ang ganyan. So, ang lahat ng gamot na ito ay hindi ninyo mabibili kung wala kayong resita. Yan. Pero itong amoxicillin, baka mabili ninyo ito sa mga tindahan na dyan lang sa inyo, malapit lang sa inyo, sa baryo ninyo. Kung mayroong nagtinda ng amoxicillin, kasama ng mga paracetamol, Pygesic, ang ganyan para sa mga sakit sa ulo, mga sipon, mga kung ano-ano pa dyan, trangkaso. Diba dapat mayroon talagang nagtitinda ng mga ganyan sa ating baryo. Kasi kung pareho yan, mga ulan-ulan, may bagyo, hindi makalabas, no? Katulad pandemic, hindi makalabas. So, dapat mayroong stock ng mga gamot, no? Sa inyong bahay mismo or sa mga tindahan dyan sa malapit sa inyo. Kaya ang advice ko guys, no? Yung may extra money kayo, may extra money, and then, meron kayong mga resita. Bibili na kayo ng good for 1 year na mga gamot. Oo. Good for 1 year or good for 6 months. Ganyan. Diba? Yung may mga lang, mga pera. Kasi meron naman tayong generic eh. Meron na kalahati lang ang price sa At saka wag nyong ismulin ang generic kasi maraming dyan, gumaling sa mga generic na gamot. No, kasi mayroong katawan na mahina ang hindi sila hiyang sa yung mga original na gamot na masyado, ang tapang, di ba? So, mayroong gumagaling din sa mga generic lang, di ba? Depende kasi yan sa katawan mo. Kasi ang katawan natin ang tatanggap ng ng gamot eh. Yun. So, yun guys
ang lahat ng gamot na ito ay hindi ninyo ito mabibili kung wala kayong resita. Now, paano kayo bigyan ng resita? So, dapat magpa-check up kayo. So, kung hindi kayo magpa-check up, hindi kayo makabili ng gamot. Ay, wala akong pang ano, mami, wala akong pang pa-check up, wala kaming pera. Okay, wala kayong pera, so punta kayo ng health center sa inyong baryo, sa inyong barangay. Siguro ngayon naman mayroon ng schedule sila sa sa health center. Meron sila ng schedule siguro kasi para sa mga immunization sa mga bata, para sa mga buntis. So, punta kayo doon at magbulong kayo doon sa loob. Sikrito lang ninyo bulungan doon sa loob, no? Na, madam, pwede ba? May problema ako. Magpa-check up sana ako sa aking ihi kasi meron akong nararamdaman na kakaiba. So, yung mga mga midwife, or kung merong nurse, kasi pag schedule nila, meron yung nurse nagapunta dyan, minsan may doktor pa eh. Yan, yun ang abangan nyo. No? So, sabihin nyo na gusto kong magpa-check up sa aking ihi. So, paihiin ka lang naman eh, sa CR at magdala ka ng lalagyan mo ng ihi. Kasi yung ihi mo lang naman ang tingnan, suriin. Kasi diyan sa ihi, malalaman na mayroon kang sakit na tulo, or mayroon kang UTI, or mayroon pang ibang sakit, mayroon kang kidney, yan, may sakit ka sa bato. Yan. Makikita diyan sa ihi mo. Yan. So, nakuha nyo? So, pag nasa na kayo, so check upin kayo, syempre, bigyan kayo ng resita ng nurse or doktor mismo na dyan sa, sa health center. Isang oras lang naman yun eh. So, sana naintindihan nyo yung aking mga sinasabi. At, ayan, huwag kayong mahiya magpa-check up. Huwag kayong mahiya. Kasi ginawa ninyo yun, no, na nagpasarap kayo, pero yun nga, nakakuha kayo ng sakit, hindi ko rin alam kung saan nyo yan nakukuha, pero huwag kayong mahiya magpa-check up. Itong mga gamot na natin is para matulungan kayo, no? Meron pang nag-ask sa akin kung magamot pa yung 3 years na niyang sakit na tulo. Mabuti hindi na siya nagbaho, no, sa 3 years na walang gamot. Meron din nag-comment na nagkatulo daw siya, pero gumaling lang siya na walang gamot. Sabi niya, paki-explain bakit gumaling ako na hindi ako naggamot. So, ang answer ko is, that is a miracle. Diba? Miracle yun, milagro. Milagro galing sa Diyos. Pinagaling ka ng Diyos na walang gamot-gamot. Ganon ang Diyos, ka-powerful, kapatid. So, sana naintindihan nyo mga sinasabi ko. Ilagay ko ngayon sa aking video yung mga pangalan ng mga gamot para maisulat ninyo sa papel. Para tama yung spelling. Yan. So, yun lang guys. Maraming salamat. At don't forget to subscribe my YouTube channel, Mami Mars Vlog. Maraming salamat and God bless you and stay safe.